Ayan, isang mapagpala, maganda, malusog at masayang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating TLE Exploratory Grade 7 ngayong Friday. Nagulat ba kayo dahil hindi si Tutor Ruth at si Tutor Josa ang inyong kasama? Ngayon po ay ako muna ang pansamantala niyong makakasama, si Tutor Erza. Ayan, from STO Laguna, from Pedro Guevara Memorial National High School. Hello sa mga kasama natin dyan. Good morning sa inyong lahat. Sino bang kasama natin ngayon? So, meron tayong taga Dasmariñas, Cavite. Good morning, Francis. Good morning, Renz. And good morning, May. Good morning, Arnold. Ayan, from Godofredo Reyes Senior National High School. Good morning sa ating mga kasama ngayon, si Ashley. Shout out kay Tutor Joy at kay Tutor Roma. Hello, laban tayo dyan. Hi kay Jezreel Lloyd. Good morning. Ayan, kay Ashley from SDO Caloocan, Liano High School. Si Samantha, good morning sa'yo, Samantha. Si Zaira, ayan, si Kerubin, ang ganda naman ng name. So, ready na ba kayo para matuto? Thank you. Hi, Janet. Ayan, thank God it's Friday. Yay! Tama po. So, tayo ngayon ay nasa quarter 3, week 3. Ayan, week 3 na tayo, no? Ayan. Next natin po. So, tayo ngayon ay nasa quarter 3, week 3 at lagi nyo pong makakasama ang TLE 7 Handicraft every Friday, 9 a.m. to 9:30. At ngayon nga din ay nakikiisa tayo dahil sineselebrate natin ang Women's Month. Ayan, di ba? Kasama natin si Tutor Ruth at si Tutor Josa. Bagamat meron man silang errand ngayon, ay kasama natin sila dyan sa live. Ayan, good morning po. And syempre, sineselebrate natin ang Women's Month. Ayan, National Women's Month Celebration. So, tayo ay nakikiisa dyan. Hashtag Women Make Change. O, diba? Dahil ang ating mga nanay, ang ating mga kababaihan ay patuloy na matatag, lumalaban sa anumang pagsubok ng buhay. Kaya saludo tayo sa lahat ng mga kananayan dyan, lahat ng kababaihan, di ba? Dapat equal nating tinitignan. So nagpapasalamat tayo sa kanila at kinikilala natin ang kanilang talino, ang kanilang lakas at contribution sa ating bansa, sa ating buhay, di ba? So hug natin si Mami, si Lola, si Tita. Yan. Sabi mo, thank you. Good morning kay Carl Jorens Gabayan Tumamaw. Good morning po. Ayan. From LFG Diamantina National High School. Siya ay grade 7 Hope. Sige. So, proceed na tayo. Ready na daw si Samantha. Let's go. Ayan. So, ang lesson natin ngayon ay patungkol sa... Ayan, mukhang namimiss kayo ni Tutor Ruth. Tutor Ruth, carry ka ba dyan, ha? Babati ka ba sa kanila? Sige, mag-chat ka lang dyan. Ayan. Hi, Tutor Ruth. Good morning. Good morning po. Mahina. Ay, good morning, Tutor Erza. Mahina kasi ang net ko. Buti nakapasok ako. Opo, sige. Go, laban natin yan. Yay! So, ayun nga po. So, ano pong lesson nyo ngayon, Tutor Ruth? Habang may internet ka, go! Okay, bago sa lahat, magandang umaga, no? Lalong-lalo na sa ating mga tuties, no? Si Tutor Ruth from Daniel R. Aguinaldo National High School. And pasensya na po dahil mahina at saka nasa school ako. And then, ang lesson natin ngayon, mga tuties, ay it's all about doon pa rin kami sa lesson 1, produce embroidered article. And then, ang LO2 na create embroidered article pa rin kami. Sige po. Next natin. So, ayan sabayan nyo kami ha, Francis. Ang lesson natin ngayon ay to create embroidered article. Naranasan nyo na ba na mag-embroidered? Naranasan nyo ba na magtahi kayo? Diba, ako naalala ko nung high school ako, gumawa kami ng throw pillow
case, tapos nag-embroidered kami doon. Ang saya kasi hanggang ngayon, may asawa at anak na ako, nagagamit ko pa rin siya. Ganon siya katibay. Okay. Yes po. So, Tutor Ersa, meron tayong introduction about embroidery, or before that, balikan natin yung nakaraan. Parang hugot-hugot lang tayo mga chutis ha. Good morning sa inyo. Good morning kay Samantha, no, na parating nandyan. And to all the chutis na sumusubaybay. Sky Renz, good morning, good morning. Okay, tingnan ko nga kung inyo pang hindi niyo nakalimutan ang inyong yung inyong yung lesson natin last Friday. Tanungin ko kayo, what type of stitch that is considered being the easiest stitch for outlining a design? Okay, nako, ang ganda naman dahil nandyan ang sagot agad. Nandyan na ang sagot, ang diba? sagot ay running diba? stitch. Binigay na sa inyo. Yes, running stitch. Talagang yan ang the easiest stitch na pwede nating magamit sa ating pagdi-design, no? Yan ay ang running stitch. Alam kong alam yan ng ating mga chutis, kaya kahit nawala yung nasagot, masasagutan pa rin yan nila. Yay! Sige po. Tsaka okay lang namang nandyan yung sagot, ma'am, kasi nagre-review lang naman din tayo. Tsaka syempre nagkakaroon nga tayo ng konting technical problem. Running stitch is very easy. Basta pinasok mo yung karayom, tinaas mo, baba, taas, kaya tinatawag na running stitch. Yan ang pinakamabilis na manner ng pagtatahi. Okay, next natin. Ano kaya yung next natin? Yes, ang next natin, Tutor Ersa, is parang yung parang a little bit of introduction and history about sa ating embroidery. Bakit ba? Ano ba ang embroidery? Ano ba ang mga noong unang panahon at saka sa ngayon? So, babasahin muna natin mga chutis ha. So, para malaman din natin kung ano ang history. So, ang kagalingan lamang dito sa natin, sa ating TLE is talagang i-integrate natin ang ibang mga lesson, ang ibang subject like history, like mathematics, no? Like science. So, ating babasahin mga chutis ha. So, when embroidery was introduced to the Philippines, kung introduced daw ito, it becomes the refined art in society because of its intricate, well-embossed appearance. Talaga namang maganda, no? Ang embroidery talaga. Embroidery, kung sa Tagalog pa yan, yung pagbuburda, no? Yung pagbuburda natin. So, it belongs to the finest arts in the world. So, pinya became the most expensive materials for barong Tagalog. So, talaga namang pag ang barong Tagalog mo ay gawa sa pinya, talagang wow, no? Mapapawaw ka talaga. Hindi lamang sa presyo nito, kundi sa talagang yung kalalabasan ng iyong barong Tagalog na talagang maganda dahil pinya ang gawa siya sa pinya, Tutor Ersa. Opo, at ito po ay isa sa expensive na barong. Pero yung dahon ng pinya, tama ba? Dahon ng pinya, pinatuyo, hinibla, at yun yung ginagamit para magkaroon tayo ng napakagandang barong. Ganon kagaling ang Lord. Biruin mo, galing sa pinya, hindi lang ito basta prutas, kundi ito rin ay pwedeng gawing ornament, pwedeng gawing damit, di ba? Amazing ang pagkakagawa. Yan. So, next po tayo. So, ang pinya pala ay most expensive material for barong, di ba? Kasi bago ka naman makabuo nun, di ba? So, hand embroidery originally starts with a designer called magdidibuho. So, when you say embroidery or nag-i-embroider ka, magdidibuho ang tawag. Tama po ba yung pronunciation ko, Tutor Ruth? Yes, tamang-tama, Tutor Ersa. The one in charge of stamping the design on the cloth to be embroidered. Ang tawag sa kanya ay magdidibuho. Kung nagsasapatos ka, magsasapatos. Ganon. Kung nag-uukit ka, mang-uukit. So, ikaw ay nag-embroider, magdidibuho. Okay? So, after that, then it is passed to the embroidered.
whom they called magbuburda. So dito sa Laguna ay sikat ang lumban. Shout out sa mga taga-lumban na sila ay magagaling talaga ma'am pagdating sa mga barong, sa pagbuburda. Dinadayo talaga yan. Alam nyo ba yung sinuot ni Catriona nung ating Miss Universe, Miss Catriona ay galing dito sa, yung isa sa mga sinuot niya, tsaka yung mask niya ay galing dito sa Lumban, Laguna. Yan. So, kilala. Pag sinabi mong, saan may barong dito o magaling magburda, doon po kayo sa Lumban. Yan, kilala sila ha. Who embroidered the cloth in the place where the stamp is put. And lastly, ang magkakalado. Magkakalado is the person who does the cut open portion of the embroidered. Okay, ulitin natin. Dati ang tawag magdidibuho hanggang sa kalauna naging magbuburda, and then yung nagka-cut ng mga embroidered, 'di ba? Ang tawag doon ay magkakalado. Ayan. So, nagigets ba? Next tayo. Ayan, si Samantha, mayroong ano siya, embroidery is an art from that uses a needle, a thread, and other item. May research si Samantha. Very good naman. Oo, magaling. Magaling yan, nag-research. Very good, very good. Okay. Tutor Ruth? Okay, salamat Tutor Arsa. You can only produce good embroidered articles if you know how to create a good design and use the right color or thread for it. Of course, no, napaka-importante talaga na marunong din tayong magpili ng maayos or yung tamang kulay, no? At saka yung natin, thread yung sinulid, no? Sa ating pagdi-design or sa ating pagbuborda. So, careful study of the principles of design and strictly following it will help you produce a good design. When you speak principles of design, kasi ito kasi Tutor Ersa, napag-usapan na namin doon sa dressmaking, no? Yung sa dressmaking, first quarter ata, dressmaking. So, parang hindi na talaga ito bago sa kanila, kahit na sa kanilang subject, ngayon sa TLE rather, meron talagang principles of design na ating sinusunod upang maging maganda ang ating pagbuburda. Opo, syempre. Kahit naman saan, kahit sa pag-makeup na kung saan si Tutor Erza ay medyo expert ng kauntian, Ganon din sa pagpili ng kulay. Kailangan balanse sa pagpili ng design para pleasing to the eye, hindi siya masakit sa mata. Kasi pag 'di ba labo-labo yung design na yan. At diyan naman magaling ang Pilipino, no? Great designer natin talaga na andito. Sige, next natin ay Okay, next natin naman ay tandaan natin na ang arrangement, or we should keep in our minds, no, mga chutis, na ang design is the arrangement of lines, form, color, and texture to attain order and beauty. So, ganyan naman talaga pag nagde-design tayo, no, may mga lines, kung ano yung form na ating gagamitin, yung kulay, at ang texture. So, yan ang ating tatandaan. Yes po. Sabi ni Lenny, good morning, watching from Godofredo. Hello, kay Marge, kay Reneth, and kay Jillian. Habang inaantay natin. Jillian, kay Rianet Soriano. Okay, hi, kay Lenny. Yan. Next natin ay medyo mabagal lang ang ating net, no? Ayan, principle of design. Sa na tayo. The rules of designer must follow to create an effective and attractive design. Kung ano yung ginawa ni designer, susundin mo yon kung ikaw yung magbuburda, ha? Huwag kang lalayo dun na sa design. Kasi ang mangyayari, mawawala na yung balance, yung line and form ng iyong design. Kasi nailapat na yan ng designer. Kaya dapat susundin natin yan kung ikaw ang magbuburda. Okay, next natin. Next. Okay, now, yes, yung principles of design, kasi yan yung ating sinusunod, no? So, number 1 na principles of design is harmony. So, pag sinabi mong harmony is the visually satisfying effect on combining similar or related elements. So kahit na ang dami-dami mong kinumbine dyan na kulay, design, o ano, pero makikita pa rin na talagang there is harmony, there is unity sa iyong gawa at sa iyong design. Sa sample natin, Tutor Ersa, makikita na paulit-ulit lamang yung kulay, pero talagang
kung titingnan ng ating mga mata ay there is really a harmonious relationship of the colors and also the design. Yeah, ang ibig sabihin po nito, kung light ang napili mong kulay, magkakalapit lang sila doon, earth tone, 'di ba? Kung bright yung mga kulay naman, binabalansin natin. So may light, may dark, para mag-complement at lumabas yung gusto natin. Kasi kung flower, halimbawa, hindi makikita yung mga petals kung halimbawa lahat iisa lang yung kulay. Pero meron naman kasi halimbawa pure white lang, ang nakikita lang doon yung manner ng pagbuborda. Ang kailangan niya yan, visually satisfied ka, hindi masakit sa mata. Ayun. Next natin. So, ang una nating principle ay harmony. Ayan. Next natin, yung tinatawag ay proportion. Pag sinabi nating proportion, pertains to the relationship in size between a part and a whole. So, yung kabuuan. So, kailangan ay proportion. Halimbawa, gagawa ka ng petal. Siyempre, di ba, iisa ng shape yan. Yan, iisa ng shape. Halimbawa, gagawa ka naman ng flower base or ng dahon. Di ba? Proportion. Pantay-pantay. Bagamat minsan ang mukha natin hindi proportion. Mataba na yung mukha natin. Joke lang po. Ayan, yung katawan natin hindi na proportion. Ayan. So, tumaba na, nagkabilbil na. Ayan, okay lang yan. Ano nga ba yun? When we say proportion, again, dapat yung mga parts natin, halimbawa sa flower nga, so yung stem, mapayat. Yung kanyang dahon, maliit. Diba? Tapos ang malaki ay ang bulaklak. Something like that. Proportion. Even yung mga parts. Ayan. Next. Yan, tama. Yes. Next is balance. Okay, balance ang next, no? So, ano ba ang balance? Ang balance ay may be produced in two ways, either formal or informal. Formal balance or symmetry, informal balance or asymmetry has equal color, shape, and size on either side of a design, while the informal has an unequal proportion. So, ang ating sample na sa larawan ay balance yan. Balance na formal balance. So makita naman natin na talagang balance lang. So kung ano ang kulay sa left, yun din ang kulay sa right. Kung ano ang yung shape sa left, yun din ang shape sa right. Kung parang ganon, no? So balance lang talaga. Opo. Okay, next. Yan. Next natin is rhythm. So, rhythm naman in art and design refers to a relationship between elements that create a sense of harmony. So, meaning yung design pa lang niya, yung paggawa mo ng design, talagang makikita na based sa sample natin na there is a harmonious relationship sa design, sa mga lines at saka sa form na ating ginamit or ginamit ng gumawa ng design na yan. Okay. Okay, next naman na principles of design is emphasis. So meaning pag emphasis, the eye is carried first to the most important part of the design and then to the other details in order of their importance. So meaning, pagkakita mo pa lang sa design, nakatutok na talaga yung mata mo sa pinaka-importanting design na nasa yung embroidery mo. Like for example, yung yung larawan or sample natin na picture, talagang kung titingnan nun, makatutok ka talaga yung sa bulaklak, no? So, at saka pagkatapos niyan, yun na namang iba ang iyong matitingnan. So, meaning, the eye is carried first to the most important part. Kung ano yung pinaka-importante, kung pinaka-stand out na design, nakatutok yung inyong mga mata. Okay, mga chuties? Next is so again, ulit tayo, no? Ang principle natin, meron tayong harmony, proportion, then emphasis. Ang next natin ay, yan. Oh, magkukwis na. Rhythm pa, no? Parang ang next natin nito, Tutor Elsa, is parang yung ating,
Yes, aalamin na natin kung meron din silang naintindihan. Okay, number 1, it is the visually satisfying effect of combining similar or related elements in embroidered article. Okay, ano kaya ang mga sagot ng ating mga cuties? I-reveal na ba natin ang answer, Tutor Ursa? Opo, go! Okay, ano kaya ang sagot? Ayan, harmony. Okay, ang sagot nito ay harmony. Okay, ang galing ng ating mga cuties, no? Okay, next number. It refers to the relationship number 2. between one part of a design and another part or to the whole design of an embroidered article. Ulit, it refers to the relationship between one part of a design and another part of the whole design of an embroidered article. Ano kaya ang sagot doon? Sige nga, ang tamang sagot dyan ay, sabi nila, proportion po. Sabi nila. Okay, tama. Very good. Ang galing naman. Okay, next number. Tutor Ursa. Yes. Okay, Arnold. Proportion. Shara. Proportion. Very good. Very good. Yeah, next natin. Okay, ang next natin Kasagot pa sila. Si Jose Espiritu. Proportion. Very good. So, Samantha. Number 3. Okay, number 3. It is the distribution of the visual weight of objects, colors, texture, and space. Okay, ano kaya ang sagot dyan? Okay, re-reveal na ba natin? Ayan, balance. Okay, tingnan na natin kung alam ba ng ating mga cuties kung ano ang sagot. Ang gagaling naman, di ba? Nakakatuwa naman. Very. Caring nila ang answer. Talagang very good. Okay, number 4. A design that refers to a relationship between the elements that create a sense of harmony. Okay, number 4 yan. A design number 4. Ang dahil pang sumasagot ng number 3 eh. Ang dahil pang sumasagot ng number 3. Number 4 na tayo. Medyo mabagal ang net natin, no? Oo, mabagal nga. Okay, tama sila sa number 3, balance. Yes, number 4. Ayan na, may nagsagot na. Sabi ni Janet, rhythm. Yay! Galing ni Janet. Shara, magaling. Estudyante ko yan, si Shara. Wow, talaga naman. Kita-kita kung sino ang teacher nila. Oh. Platuan na to, platuan. Okay, ang galing naman. Si Jebi Cycle, Jane Agunoy. Okay. Yeah. Andrea, Mark, Andrea pa rin. Yan. Now, nandito na tayo sa pinaka, parang magpapaalam na talaga tayo, Tutor Ursa. So, ang Tutor Ursa, napaka galing ng ating leksyon ngayong umagang ito. Sana'y marami silang natutunan, no? So, yes. Sa ngalan ni Tutor Josa, maraming salamat po. Ako po si Tutor Ruth ng Daniel R. Aguinaldo National High School. Maraming salamat kay Tutor Ursa dahil ako'y kanyang sinamahan sa umagang ito. Tutor Ursa? Anytime naman, ayan, naghahang na ako, no? Maraming salamat. Congratulations sa ating grade 7 na tayo ay nakaraos ng week 3. So, see you again on Friday. God bless everyone. Huwag kayong aalis dahil susunod na ang grade 8 naman. Mention na ang inyong mga kaibigan. God bless. Bye-bye!